Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol French sa Jalga ng Panabo City, shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Jelito Sason, shoutout po sa iyo Idol Mark Jesus Tadeo, shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Edwin Brabanti, shoutout po sa iyo Idol Rainiel Servidad, shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong ng Cebulan Phase 2, shoutout po sa iyo Idol Quiet Sean Lizer ng Barangay 178 Caloocan, shoutout po sa iyo Idol Anemigan Gob ng Compostela Cebu, shoutout po sa iyo Idol Harold at maligayang kaarawan po Lola Mering Lopez ng Hagunoy, Bulacan, happy 94th birthday po sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Commander na mahalaga ang mga kabayo sa operasyon na ito, wala nang ibang mas mahalaga kundi ang iligtas ang bihag, ang bawat isa sa kanila ay pipili ng kabayo, ang pinili ni Giho ay ang kulay itim na kabayo, ayon naman kay Soso habang nakasakay na sa kabayo na mas mabilis sana ang footwork technique niya, gayunpaman ay wala na siyang pagpipiliian pa kundi ang gumamit din ng kabayo, habang nakatingin sa kabayo ay sa isip-isip naman ni Yuseong na hindi na babagay ang paggamit ng kabayo sa mga mandirigma ng Merem, habang nag-iisip ay napagtanto si Yuseong na may babagay sakyan ng isang mandirigma ng Merem, kaya tinanong niya si Commander na kung kailangan ba talaga ng kabayo. Ayon naman kay Commander na kapag hindi ito nakasakay sa kabayo ay mahihirapan ito tumakas pagkatapos nito mailigtas ang bihag. Sinabi naman ni Yuseong na ang ibig niyang sabihin na kung pwede bang sumakay sa iba pa bukod sa kabayo. Nagtataka naman ang Commander sa sinasabi ni Yuseong, kay tinanong na ni Commander kung ano naman ang sasakayan ni Yuseong bukod sa kabayo. Biglang pinakita naman ni Yuseong si Juju. Hindi na lang makapaniwala si Commander na ang gustong sakyan ni Yuseong ay isang pusa. Napapangiti na lang si Yuseong at sinabi niya na ito nga ang sasakyan niya. Nagulat at natakot naman ang kabayo na mag-transform si Juju. Habang nakasakay kay Juju, ay nag-activate ang horseback riding ni Yuseong. Sa ngayon ay level 1 pa lang ang horseback riding niya. Hindi na lang makapaniwala si Commander sa nakikita niya. Nagpatuloy na sila Yuseong umalis para iligtas si Admiral Song. Naaalala ni Yuseong noon nung magkita sila ni Minister Sangay Song o sa ngayon ay kilala natin bilang Admiral Song, sa isip-isip ng ating bida na ang akala niya ay hindi na niya ito makikita pa, subalit ang Regional Minister na si Sangay Song ay naging isang admiral na humahawak sa buong hukbo ng militar sa Timog, at si Po Sieno na kanang kamay nito ay naging isang commander na ng malakihang bilang ng militar, sa tingin niya na nagkaroon ng malakihang promosyon sa lahat ng kabilang sa hinahawakan noon ni Minister Song kaya ang laki ng tinaas ng mga ranggo nito, at ang lahat ng iyon ay dahil sa kanya, dahil sa tulong na binigay niya sa pamamagitan ng mga impormasyon, ang lahat ng ito ay naging matagumpay sa buhay dahil sa nabuhay ulit siya at nakabalik sa nakaraan, ang kanyang pagkakasangkot sa isang maliit na labanan upang maalis ang mga bandido sa bundok ay nag-snowball at bumalik sa kanya bilang isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip niya, subalit kakaiba ang nararamdaman niya dito, ang pagbabalik niya ay lubos na nakatulong dito subalit ngayon ay nasa malubhang panganib naman ito. Tinawag ni Soso si Yuseong at tinanong nito kung anong hitsura ni Admiral Song sapagkat ito lang ang nakakakilala dito sa team nila, ayon naman kay Yuseong na hindi na kailangan pa mag-alala ni Soso. Dahil yun ang eksaktong rason kaya humingi ng tulong sa kanya ang commander, habang ang commander at ang support troops ay direktang aatake sa harap ng kampo ng kalaban, ang team naman nila ay hahanapin ang admiral at ililigtas ito sa kanyang selda. Sa isip-isip ni Yuseong na kung kasama nila si Jium Namgang ay kaya nilang ubusin ang buong kampo ng kalaban, subalit ang misyon nila ngayon ay ang iligtas lang si Admiral Song, at kapag natapos niya ang mission ay magkakaroon siya ng proficiency boost sa leap na kakayahan niya kung saan palagi niya ginagamit ito. Kung makakuha siya ng hanggang 200%, ang kakayahan niya sa pagtalon ng mataas ay lalagpas sa kayang gawin ng isang mortal na tao, kaya dapat ay mapagtagumpayan niya ito.
Sa kabilang banda sa kampo ng kalaban, ay napansin ng bantay ang mga paparating. Nakikita nito si Gium Namgong na unti-unting papalapit sa kampo nila, at naghahanda na din si Gium Namgong para umatake. Inutusan naman ni Commander ang lahat na sumugod. Samantalang nabahala naman ang mga Japanese sa papasugod sa kampo nila. Narinig naman ni Yuseong ang gulo na nangyayari. Sinabi niya sa lahat na ang bagay na iyon ang pahiwatig para gawin nila ang plano. Ayon naman kay Gihon na handa na ang lahat, kaya mabilis na silang sumugod at iniwan na lang ang mga kabayo sa kalapit na lugar. Sabay-sabay din ang apat na tumalon na kinabahala naman ng mga bantay sa likod ng kampo. Napansin naman ng isang bantay ang pagdating nila Yuseong. Kaya habang sisigasana ito para balaan ang iba ay agara naman itong inatake ni Soso. Makikita natin na naputol ang ulo ng bantay na Japanese, na bahala na lang ang iba pang Japanese sa nasaksihan nila. Makikita naman natin si Jujo na tumalon ng mataas, na pinagtataka naman ng isang Japanese kung para saan ang pusa na iyon, hanggang sa nagpalit si Jujo ng anyo at direktang inatake ang kalaban na Japanese. Habang patuloy na tumatakbo para hanapin si Admiral ay sinabi ni Gihon na hindi na masama ang ginawa ng pusa. Pinuri naman ni Yuseong si Jujo. Samantalang sa harap ng kampo ng kalaban ay maglulunsad ang kalaban ng maraming pana. Hanggang sa pinakawalan na ng mga ito ang pana na direktang papasugod kay Gium Namgong, subalit ginamit naman ni Gium Namgong ang Cloudless Heaven Press kaya napigilan niya ang lahat ng pana na papalapit sana sa kanila, at agara na din si Gium Namgong sumugod na kinabahala naman ng mga Japanese. Naghahanda na ulit si Gium Namgong para umatake at ginagamit nito ang Cloudless Heaven Sword, at mabilis nito pinaghihiwa-hiwa ang mga kalaban. Natatakot na lang ang mga Japanese sa nasasaksihan nila at sinasabi pa ng isa na kung sinong halimaw ito, subalit hindi pa nito natatapos ang sinasabi niya nang biglang mawala ng parang bula ang ulo nito. At ang taong umatake pala sa mga ito ay si Pyongwide gamit ang pana nito. Bigla naman sumugod si Baekru Moyong at sinabi nito na siya na ang bahala sa tarangkahan ng kampo ng kalaban, at ginagamit nito ang Moyong House Technique, at mabilis na lumalapit sa tarangkahan, sabay talo ng mataas, at direktang inatake ang tarangkahan gamit ang paan nito na lumiliyab, at sa sobrang lakas ng atake ay unti-unti nang nasasira ang tarangkahan. Samantalang habang patuloy na hinahanap nila Yuseong ang Admiral ay sinabi ni Soso na sa tingin niya ay mas higit pa sa pagligtas ng bihag ang gagawin nila. Ayon naman kay Gihon na dapat ay sumali sila sa laban pagkatapos nila sa misyon sa pagligtas sa Admiral. Napapaisip na lang si Yuseong habang nakikita niya ang sitwasyon na meron sila. Expected na niya na madali lang para kala Gium Namgong ang sakupin ng kuta ng kalaban, subalit may hindi maganda siyang nararamdaman. Sinabi ni Yuseong na kailangan muna nila mag-focus sa pagkumpleto sa misyon. Tuluyan ng nahanap nila Yuseong ang kinaroroonan ng bihag, samantalang nakita naman ni Admiral Song ang grupo nila Yuseong, kaya nababahala na lang ito at nagtataka kung bakit nandirito ang mga kabataan na ito. Makikita naman natin na may isang misteryosong mandirigma ang naghahanda para umatake. Naramdaman naman ni Yuseong ang nakakakilabot na lakas nito, kaya napapasigaw na lang ito sa sakit ng ulo niya. Nabahala naman sila Soso at tinanong si Yuseong kung anong nangyayari dito. Ayon naman kay Yuseong na ayos lang siya at hindi na kailangan pa mag-alala. Bigla lang sumakit ang ulo niya ng panandalian. Subalit biglang may malakas na pag-atake ang nangyari na kinasawi naman agad ng maraming disipulo ng First Division. Makikita natin na napapasigaw na lang ang mga disipulo habang pinaghihiwa-hiwa ang mga ito. Pinagpapawisan na lang si Yuseong sa nangyayari. Napagtanto niyang ang nangyayari ngayon ay hindi isang deja vu, habang nakatingin sa pinakamalakas na swordsman sa buong mundo na si Mamoru Miyamoto. Napagtanto ni Yuseong na ang mga nakita niya sa panaginip niya ay hindi isang panaginip lamang, isa itong alaala na nanggaling sa isa pa niyang buhay. Makikita natin ang mabilis na pag-ikot ng wristwatch of distortion.
Samantalang hindi na lang makapaniwala si Soso at Giho sa nasasaksihan nila, nakikita nila na unti-unting pinapaslang ang mga kapwa nila disipulo, sinabi naman ni Soso na kung nakalimutan na ba ng mga ito na ang nangyayari ngayon ay tunay na digmaan kaya may mga bagay talaga na pwedeng mangyari na hindi nila inaasahan. Tinanong niya si Yuseong kung tama ba ang sinabi niya na kinagulat naman ni Yuseong para makabalik ito sa ulirat niya, kaya agara naman na sinabi ni Yuseong na tama si Soso kaya dapat ay mag-focus sila sa misyon nila. Sa isip-isip ni Yuseong na wala siyang ideya kung sino man ang malakas na swordsman na umaatake sa kanila ngayon at kung bakit kasama ito sa mga alaala ng dati niyang buhay. Ngunit ang mas importante ngayon ay ang tapusin muna nila ang misyon. Habang hawak ang pana ay sinabi ni Yuseong na mamaya na lang niya iisipin ang bagay patungkol sa misteryosong swordsman. Sinabihan ni Yuseong si Giho at Soso na sila na ang bahala sa mga bantay. Malugod naman na sinang ayonan ito ng dalawa at para kay Giho ay napakadali lang nito para sa kanya. Sinabihan naman ni Yuseong si Hongyi na bumalik ito sa pasukan na dinaanan nila at buksan nito ang tarangkahan para sa pagtakas nila, at kay Juju naman ay sinabihan ni Yuseong ito na tulungan sila Giho at kunin at itakas si Admiral Song. Sumang-ayon naman si Juju dito, kaya malakas na sinabi ni Yuseong na umpisahan na nila ang plano. Agara naman na sumugod na si Soso, at nagpatuloy na sila Giho na patayin ang mga bantay ng kulungan. Makikita natin na nagawa na ni si Hongyi na buksan ang tarangkahan para sa pagtakas nila. Sinabi ni Giho na nakahanda na ang daanan ng tatakasin nila. Ayon naman kay Soso na nakuha na din nila ang Admiral, kaya inutusan na ni Yuseong ang Team 13 na tumakas na ngayon. Samantalang habang pinipigilan ni Yuseong at Giho ang mga Japanese ay tumatakas na sila Soso kasama ang Admiral, nilunsad na ni Yuseong ang isang pag-atake, at ito ay isang hudyat para malaman ng lahat na matagumpay na nila na iligtas ang Admiral. Napagtanto na ni Commander na ang signal na iyon ay nagpapahiwatig na ligtas na ang Admiral nila. Kaya malakas na sinigaw ng commander na matagumpay na nila nagawa ang mission kaya inuutusan niya ang lahat na umatras na. Narinig naman ni Mamoru Miyamoto ang sinabi ng commander, kaya tinignan nito ang kinaroroonan ng bihag nila na pagtanto niyang talagang nakatakas ang bihag nila. Sa kabilang banda ay nagpatuloy sa pagtakas sila Yuseong kasama ang Admiral. Sa isip-isip ng Admiral na maraming mga disipulo at mga sundalo ang namatay dahil sa pagligtas sa kanya, biglang lumabas ang notification na matagumpay ni Yuseong na iligtas si Admiral Sangay Song. Kaya ngayon ay matatanggap na nito ang reward niya. Tumaas ng 200% ang kakayahan niya sa pagtalon, pwede na rin niya magawa ang mag-double jump o 2 ulit na pagtalon sa ere. Ang Murem Alliance Forces ay higit pa sa simpleng reinforcement, hindi lamang sila malakas, ngunit nagbigay din sila ng napakatinding pressure laban sa mga mananakop na Japanese, lalo na ang Team 18 na kinabibilangan nila Jium Namgang. Kahit na ayaw niya man ito aminin ay ang mga ginawa ng mga ito ay sobrang kahanga-hanga, kahit na ang mga disipulo at mga sundalo na nakasaksi kung paano makipaglaban sila Jium Namgang ay masasabi din na sobrang kahanga-hanga ng team ng mga ito, at kung hindi lang sana pina-address silang lahat ng commander ay may posibilidad na naubos ng mga ito ang lahat ng mananakop na Japanese na nadoroon. Sa ngayon ay kahit papano ay naging maayos na ang lahat at matagumpay naman nila nagawa ang pinakalayunin nila. Habang hinihimas si Jujo ay sinabi ni Admiral Song na utang niya ang buhay niya kay Jujo ngayong araw. Habang binubuhat si Jujo ay sinabi nito na lumaki na si Jujo mula nang makita niya ito dati, at mas lumalaki pa ito kapag nagiging tigre ito, kaya tinanong ng Admiral si Jujo na kung ano ang gusto nito. Kung gusto ba nito na makatikim ng mamahalin na alak ngayong araw, masaya na sinang ayon na naman ito ni Jujo, kaya makikita natin na umiinom na ng alak si Jujo. Samantalang sinabi ni Admiral Song kay Yuseong na kung naaalala pa ba nito ang sinabi niya dito na kapag makakapunta ito sa Kapitolyo ay dalawin siya nito, sinang ayon na naman ito ni Yuseong at sinabi niya na naalala niya ito. Kaya tinanong naman ni Admiral Song kung bakit hindi ito pumupunta sa kanya kung naaalala naman ito, hindi na lang alam ni Yuseong ang isasagot niya dito. Sa isip-isip niya na kapag ang isang mandirigma ng Murem ay masyadong malapit sa opisyales ng gobyerno,
Kadalasan sila ay minamanipula, o sa pinakamasamang kaso, napapailalim sila sa mga paglilinis sa ebidensya ng korupsyon at kasamaan sa gobyerno. Sinabi ni Yuseyong na wala siyang ibang rason para pumunta sa Kapitolyo, sa isip-isip niya na mas maganda nang maging totoo siya dito at sabihin ang tunay na dahilan, subalit ang sinagot niya dito ay puro katotohanan naman talaga sapagkat wala naman talaga siyang rason para pumunta sa Kapitolyo. Sinabi ng Admiral na sa una ay ang akala niya ay isang kakaibang bata si Yuseyong sapagkat biglaan itong nagpakita sa kanya at niyaya siya nitong uminom ng alak, ngunit ngayon ay napagtanto niya na talagang kakaiba ito sapagkat ang ibang tao na makatanggap ng imbitasyon na iyon ay gagawa ng palusot para lamang makapunta sa Kapitolyo. Napatahimik na lang si Yuseyong dito, sa isip-isip niya na para sa kanya ang sinabi ni Admiral ay mas kakaiba para sa kanya, sapagkat bakit naman pupunta ang isang mandirigma ng Miriam at gagawa pa ito ng palusot para lamang makapunta sa Kapitolyo at magkaroon ng ugnayan sa opisyales ng gobyerno. Sinabi naman ni Admiral Song na kung anuman kaso ay nagpapasalamat pa rin siya dito sa lahat ng ginawa nito ngayon, ngunit sa tingin niya na nagkita ulit sila, subalit sa hindi magandang pagkakataon, kaya sa susunod na lang sila mag-inuman sakaling magkita ulit sila sa hinaharap. Sa isip-isip naman ni Yuseyong na tama naman ang sinabi ng Admiral, matagumpay nila nagawa ang misyon na pagligtas at halos maubos na din nila ang mga Japanese sa kampo ng kalaban at ang mga mandirigma lang ng Miriam ang masaya patungkol dito. Ngunit ang taong humahawak sa hukbong militar ng Zhejiang ay nakakaramdam ngayon ng pagkalungkot. Sinabi ng Admiral na ang lahat ng hukbo niya na kasama ay naubos at pinatay. Ang lahat ng ito ay ginawa lang ng isang tao. Tinanong ni Yuseyong kung ang tinutukoy ba ni Admiral na pumatay sa mga sundalo niya ay ito rin ang pumatay sa ibang mga disipulo at sundalo na kasama nila kanina. Sinang-ayon na naman ito ni Admiral Song at sinabi nito na tinatawag ang swordsman na ito sa pangalan ng Mamoru Miyamoto. Sinabi ni Admiral Song na bumalik na si Yuseyong at magpahinga na. Sila na ang bahala tumapos ng trabaho dito. Sinang-ayon na lang ito ni Yuseyong. Habang papaalis na si Yuseyong ay sinabi naman ni Commander na 22 na sundalo at 5 disipulo ang namatay sa operasyon. Ayon naman kay Admiral Song na sa loob ng tenta lang nila ito pag-usapan. Sa kabilang banda ang pansamantalang kampo na ito ay matatagpuan sa ibaba ng Deyang Mountain Plateau. Marami pa ring mananakop na Japanese sa paligid ng bundok Dayang, kung aabante sila kahit konti papuntang timog, ay nangangahulugan ng pagpapadala sa kanila sa kanilang kamatayan sa mga kamay ng kaaway na nagtatago sa kakahuyan at bangin. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay hindi pa din maalis sa kanya. Masyadong malalim na ang nagawang pag-atres ng mga taga-Eastern Islanders sa kalupaan na ito. Pero bakit sila umaabante ng napakalayo papuntang Hilaga, at bakit din palaging nagpapakita sa alaala niya si Mamoru Miyamoto? Sa sobrang sakit ng ulo niya ngayon ay halos mahahati na ang ulo niya sa dalawa. Bigla naman may isang tao na nagmamadali na tumatakbo papunta kala Admiral. Napagtanto ni Yuseyong na isa itong tagadala ng balita. Ayon naman sa taong ito na may importante siyang mensahe na dapat ipaalam. Habang kinakabahan ay may lumalabas na lang na dugo sa ilong ni Yuseyong. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Pyongwide na hindi pa din niya makuha ito. Ayon dito na sila naman ang nanalo kaya bakit sila pina-atres ng commander. Sinabi naman ni Baekru Moyong na paulit-ulit na lang ito sa katanungan niya. Ayon naman kay Pyongwide na alam niya na sasang-ayon din si Baekru Moyong sa sinasabi niya sapagkat kung nagpatuloy pa sila sa pag-atake ay nasakop na sana nila ang unang tarangkahan ng kampo ng kalaban. Sinabi naman ni Baekru Moyong na mga reinforcement lang sila kaya dapat ay sundin nila ang sasabihin ng mga militar. Tinanong naman ni Pyongwide si Jium Namgong kung ano naman ang masasabi nito patungkol doon. Napatahimik na lang si Jium Namgong at naalala nito si Mamoru Miyamoto at sinabi niya na siguro ang rason sa pag-atres nila ay dahil sa isang swordsman na maraming napatay sa isang pag-indayog lang ng espada nito. Sinabi naman ni Pyongwide na sigurado naman siyang walang laban iyon sa kakayahan na meron si Jium Namgong pagdating sa espada, kaya sa tingin niya na masyado lang mga duwag ang mga militar, mungkahi pa nito na sigurado siyang ang mga kalaban ay busy sa paglilinis sa nangyaring gulo.
kaya mas maganda sana na sorpresahin nilang bisitahin ang lugar na iyon. Sinabi naman ni Baekru Moyong na ang hindi pagsunod sa utos ay mabibigyan ng bawas na puntos, at masira pa ang pinanghahawakan nilang karangalan. Ayon naman kay Pyongwide na mangyayari lang iyon kapag hindi sila nagtagumpay. Subalit kapag nagawa nilang manalo at maubos ang mga Japanese na iyon ay sigurado na mabibigyan sila ng mataas na puntos sa lahat. Bigla naman napahinto si Jium Namgang, at sinabi nito na sa tingin niya na hindi na nila kailangan paggawin iyon. Nagulat na lang ang tatlo nang makita nila na papalapit na sa kanila si Mamoru Miyamoto. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng mga ito. Sa isip-isip ng grupo nila Jium Namgang na nagsasalita ito ng lingwahe ng taga-Eastern Islanders. Sinabi ni Pyongwide na kung anong lakas ng loob nito para pumunta sa kinaroroonan nila. Sa isip-isip ni Pyongwide na hindi man lang niya naramdaman ang pagdating nito. Ayon naman kay Mamoru Miyamoto na masaya siyang nandirito na sa harap niya ang pinakamalakas sa mga Little Demons, kung sa tingin ba nila na tadhana na talaga ito. Sa kabilang banda ay nagulat si Commander nang malaman na isang malaking hukbo ng Eastern Islander ang umiikot sa Jusan Island at patungo sa Hongju. Tinanong ni Admiral kung gaano karami ang mga ito. Sinabi ng tagapagdala ng balita na aabot sa 100 barko ang mga ito. Sinabi naman ni Commander na kung susumayin ay nasa 5,000 ang mga ito. Ang ibig sabihin lang nito ay iniwan na nila ang Dongto na walang tao. Sinabi pa ng tagapagdala ng balita na hindi pa natatapos doon. Sinabi naman ni Admiral na sabihin na nito kung ano pa ang meron. Ayon dito na may 10,000 pang mga taga-Eastern Islanders ang nakita na sumusugod ng mabilis papuntang Hilaga na sa ngayon ay namataan sa bundok ng Antang. Hindi na lang makapaniwala si Admiral Song at ang Commander sa nalaman nila. 5,000 mananakop na Japanese ang paparating manggagaling sa karagatan, at 10,000 naman ang papasugod na manggagaling sa kalupaan. Kahit papano naman ay ang Jusan Islands ay malayo dito, subalit ang Antang Mountain ay malapit lang dito sa bundok na kinaroroonan nila ngayon. Habang tinatanggal ang sombrero ay tinanong ni Mamoru Miyamoto sila Jium Namgang kung kumain na ba ito ng hapunan. Narinig niya na ang mga demonyong namatay pagkatapos kumain ay mukhang mas maganda tignan kaysa sa mga demonyong hindi pa kumakain. Naiinis naman na sinabi ni Pyongwide na kung ano ang pinagsasabi nito. Ayon naman kay Baekru Moyong na hindi rin siya sigurado, subalit kung titignan ay dala nito ang espada niya kaya siguradong naparito ito para lumaban. Sinabi naman ni Pyongwide na ito ang eksaktong hinahanap nila. Kapag mapatay na nila ito ay madali na lang para sa kanila na mabawi ang bundok ng Deyang. Kaya naghanda na si Pyongwide umatake at makikita natin na gagamitin nito ang teknik niya sa pagpana. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na sa totoo lang ay curious siya sa taong pumatay kay Yoshiki Tenoka. Ang kakayahan ni Yoshiki Tenoka ay hindi naman gaano kahusay, subalit hindi ito ang tipo ng tao na madali lang mamamatay. Kaya ipakita sana ng mga ito kung gaano ba kalakas ang mga Little Demons. Tuluyan ng binitawan ni Pyongwide ang pag-atake niya. Seryoso naman na nakatingin lang si Mamoru Miyamoto dito, at agara na nitong binunot ang espada niya. Sa kabilang banda ay naguguluhan na si Yoseong sapagkat napakaraming mga alaala na ang pumapasok sa utak niya pagkatapos niyang mapanaginipan ito, subalit ang lahat ng mga alaala na ito ay bago lang sa kanya. Kung ang mga bagong alaala na ito ay dulot ng kanyang pagbabalik buhay, ay nagsasapawan sa kanyang mga naunang alaala, at madalas siyang hindi sigurado kung ano ang mga panaginip at kung ano ang katotohanan. Ang ibig niyang sabihin ay kung ano ang mga totoong alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sa ngayon ay hindi niya pa din maintindihan ang lahat. Makikita natin na nasira ang arrow na nilunsad ni Pyongwide. Habang nakatingin sa wristwatch of distortion ay napagtanto ni Yoseong na ang pinakamahabang karayom ay nagpapakita ng oras ng pag-agos, at ang malaking karayom naman at mataba ay nagpapakita ng itinalagang target, habang ang maliit na karayom ay nagpapahiwatig ng antas ng pagbaluktot ng target, at ang blankong pulang lugar na walang mga tangkay at sanga ay nangangahulugan na kamatayan.
Makikita natin na binabalik na ni Mamoru Miyamoto ang espada niya sa kaluban hanggang sa unti-unting pinapasok ang espada nito at napapapikit na lang ito sa mga ginawa niya. Samantalang nagulat naman si Jium Namgang sa mga nangyari at may mga dugo na nagsitalsikan sa kanya. Samantalang seryoso lang na nakatingin si Mamoru Miyamoto sa mga ito hanggang sa makikita natin na direkta palang tinamaan si Pyong Widen ng pag-atake nito na pati si Chang Huangbo na nasa likod nito ay nadamay din. Sa isip-isip ni Yuseong na ang kasaysayan ay lubhang nabaluktot at ito ay nangyayari pa rin.